Makuha nga tayo ng update mula sa isa sa mga miyembro ng prosecution, ang kongresista mula sa 3rd District ng Maynila, Congressman Joel Chua. Kong Joel, magandang morning! Si Ka Jerry po ito, kasama ko po si Kisses dito. Ay, magandang umaga, Ka Jerry at Kitty. Kisses. Si Kisses po ito. Ay, hello. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Oh, at least, finally, natapos din ang pre-trial conference, Kong. Opo, dahil po sa dami ng dokumento na pinamarka, kasi po kung sa amin po, sa panig po namin, no, may mga 4,000 dokumento sa confidential. Wow! Grabe pala, ano? Po. Kaya lang po, dahil ayaw po ng defense, ng kasi may mga common documentary evidence po kami. Sana, nire-request namin, doon na lamang pare-parehas ang marking. Pero gusto po nila separate may bukod marking po. So, yung 4,000 po, naging 8,000 dokumento po. Ang dami. Kaya pala. Parehas lamang po. Na doble. Sa testigo, ilan ang testigo ng prosecution? Well, dun sa testigo, hindi naman po marami. Kasi po, kung titignan po ninyo yung kanilang pre-trial order, kulang-kulang 100 po yun kung titignan po ninyo. Kasi may mga reservation po sila, pero hindi po nila binabanggit kung ilan po, kung sino-sino po in particular. Pero may mga reservation naman po sila. Pero alam po ninyo, hindi naman po kasi doon nagtagal sa testigo. Nagtagal talaga tayo doon sa pagmamarka sa documents. Ang sa prosecution, kong Joel, ilan ang witnesses na nakalista para sa prosecution? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 57. 57. Tapos, ang defense? Pero hindi naman po ibig sabihin nun, lahat naman po yun ay isasalang. So, normal parang po, kasama na din yung reserba, ganon. Naglalagay ka na po dyan ng mga reserba just in case na kailanganin. Mas maganda na po yung sobra kaysa po kulang. Dahil pagka hindi po ninyo ito nailagay, wala na. Hindi na pwede. Wala na. Hindi na po ninyo eventually biglang na-realize ninyo kailangan pala ninyo itong mag-corroborate sa mga testament, sa mga salaysay. Hindi mo na opo. Kailangan po ay kahit reserve nakalagay ang pangalan? May mga reservation po kasi na hindi naman po nailagay pero ilalagay mo lang yung purpose ng reservation. Okay. At ganun din sa defense. Kung saan po yung departamento na kung saan sila na nakalagay. Eto ho, nabanggit na ho, lumabas na sa mga pahayagan din ngayon, nakasama sa witnesses ng prosecution yung sheriff ng Davao. Yung sinapak ni VP Inday na mayor pa ng Davao noon, ang tanong ho bakit yung nangyari 15 years ago ay uungkatin ngayon sa impeachment ng Vice Presidente? Go ahead po, Kong Joel. Well, hindi ko po pwedeng i-divulge yung kanilang purpose. Dahil unang-una po ay ayaw naman po namin, ako po ayaw ko pong pangunahan yung lead counsel po yan po sa threat. Pero meron po yung purpose kung bakit. May purpose. Hindi ho ba ano yan, bagay na nangyari nung hindi pa naman impeachable official si VP Sara? Meron lamang po sigurong gustong i-prove o patunayan. Dito ho sa nabanggit din si Mary Grace Piatos, na alam naman natin na non-existent yung taong ganon. Paano ho yan? Inilista ng prosecution yung pangalan niya as witness? Kung lumutang po siya, kasi sinasabi po nila, si Mary Grace Piatos po ay totoong tao. So kung hindi po siya lumutang, so tama po yung teorya namin, nabogus po si Mary Grace Piatos. At pag lumutang naman po siya, pag may lumutang, kapag may lumutang, that's the time na pwede po namin siyang tanungin. At kung halimbawa may lumutang na magpakilalang Mary Grace Piatos at sabihing alias lang yon dahil confidential informant nga, gumamit ng ibang alias, tatanggapin niyo ho yun? Tatanungin na po namin siya. Doon, may magkakaroon na ng chance na matanong. Magkakaroon na po ng chance para siya po ay matanong. Okay. So may possibility, sir, na yung Mary Grace Piatos na kanilang palulutangin ay baka sabihing alias lang, ganoon na?
titignan po natin kung ano po yung magiging tugon ng depensa dito. Ito ho pala, may nabanggit pala dito na itong si Abe Andres, former Sheriff Abe Andres, ay kaya ipatatawag ay to testify for the tendency to inflict violence ni VP Sara. So, may purpose po yan. Yan po yung purpose. Ito nga yung purpose. Nakalagay po dyan. Opo. Okay, ngayong natapos na ang markings, ano pong susunod, Kong Joel? Well, antayin po natin kasi kahapon may mga nakabinbin pa po kaming motion sa ating pong impeachment court. Bagamat hindi po kasi po ito maaksyonan ng clerk of court, no? Dahil tanging impeachment court lamang ang action dito. Tatlo po, kung hindi po ako nagkakamali, tatlo po yung nakabinbin na motion. Isa po dito yung paggamit po ng Filipino na lengguwahe sa impeachment para po mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Isa po sa motion din po namin ay yung pagbubukas po ng box. Maalala po ninyo yung BIR kung binigay sa amin pero box lamang po ito, hindi po natin nabuksan to. So isa po yan sa mga motion na amin pong pinaabangan at sana po ito po ay masolusyonan ng ating impeachment court bago po magsimula ang impeachment trial o yung first day po mismo ng impeachment trial. Ganun po ba? Kailangan ho bang desisyonan na kaagad ngayon yon bago ang trial proper? Kasi po, para po masama rin po namin sa marking. Baka po mamaya, pag nagsara na po yan, hindi na po namin maasama sa marking. Paano po namin magiging parte po ito ng aming ebidensya. Kaya nga po, since hindi naman po ma-resolve pa to, sa hapon nga po, sa amin po, ang gusto po sana namin, ay pati yung box mismo mamarkahan na. Kung hindi man lamang yung loob, at least yung box mamarkahan. Subalit, ang sinasabi po ng depensa, ay magbibigay muna sila ng kanilang written comment tungkol dito. Kaso ang sa amin naman po kasi, baka mamaya hindi po tumasama, hindi po kami masisisi, hindi po sa amin sasabihin na hindi ninyo isinama yan. Kasi at least nandito po yung aming intention at si Chair Jinky naman po ay nagmanifest ng kanyang reservation. So linawin natin sir, by Monday, possible po na meron pang ilang mga dokumento na itutuloy ang pagsasaayos para do sa pre-trial. Ibig sabihin, hindi pa talagang lubusang tapos itong pre-trial po natin. Well, basically tapos na, kaya lang meron pa pong natitirang mga dokumento na hindi na mamarkahan, which is ito nga pong laman ng box. Yung laman ng box, ano? At ang hindi natin at hindi paano ba, kailan ba natin masasabing talagang tapos na ang pre-trial conference? Nasa pag-action po yan ng clerk of court. Ng court. Hindi po kasi makakapag-desisyon ng clerk of court. Tanging ang impeachment court lamang po ang magdidesisyon nito. Kaya ninote po nung clerk of court ng aming mga manifestation, mga motion. Kailangan ba silang mag-convene bago desisyonan yan, Kong Joel? Well, yun po yung dapat po. Mas maganda po na ito po ay mapag-aksyonan po ng mismong impeachment court, which is ang composition po yung ating mga senator judges. Oo, at yung issue ng threshold sa pag-convict o pag-acquit ng isang akusado, kasama na ba yon? Na-resolve na ba yon o kasama ba yon sa gustong ipa-resolve kaagad before the impeachment trial? Hindi pa rin po ito na-resolve hanggang ngayon. But sana po, ito po ay ma-resolve. Any event po, kami naman po ay naghahanda para po sa, kung mabibigyan po kami ng pagkakataon na mailatag po ito, kami po ay confident na whether 13, 14, 15, 16, basta't mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ang aming ebidensya, kami po naniniwala na makakuha po kami ng numero. Okay. Seryoso ba kayo doon sa wikang Pilipino? Hindi ba tayo mahirapan doon dahil hindi tayo nasanay na may trial o may proceedings na purely Filipino
Well, kami naman po ang request namin Filipino-English para po mas halo. maunawaan po ng opo. Kasi ito, maalala po niyo, open to public po ito. So, marami po sa mga kababayan natin na matagal na nag-aantay po dito. At ang isa nga naman po sa talagang purpose nitong impeachment, makita po ng publiko yung trial nito. Kaya po ito binuksan sa publiko. So, Pero kung ito naman po bubuksan natin sa publiko, tapos hindi naman po nila Maintindihan. edi wala rin pong saysay. Pero sa kabila ho ba, Kong Joel, nitong mga iniintay pa natin na masolusyonan dito sa pre-trial na ito, dito sa mga resolusyon nyo po na ipinasa, tawag dito, yung impeachment po ba, proper trial, ay possible pa rin po ba sa July 6? Sa ngayon, yung pa rin po yung petsa, wala pa rin pong pagbabago. At inaasahan po namin na ito po ay magtutuloy-tuloy. Posible rin naman po na dito po sa pagbukas po ng impeachment sa July 6, dito po ma-resolve ang mga motion amin pong inihain. Opo. Panghuli na lang, Kong Joel, naka-ready na ba ang isusuot ninyo sa July 6? ano ba isusuot? May uniform ba kayo? Kadalasan naman po sa mga court, yung regular na barong, long sleeves at saka Americana. Okay. Wala kayo usapan na, ganito ang suot natin susunod na araw, ganito naman. Nag-uusap-usap din naman po kami. Tingin ko mas maganda at marami sa mga opinion namin ay mas maganda na nakabarong ka para medyo mas relax. Opo. Mas relax po. Handa na ba yung yung prosecution, sir? Kasi nung nakalipas, nagkaroon pa ng practice. Nakailang practice ho ba? Marami naman po. Pero siyempre, alam naman po ninyo na pagdating naman po sa actual trial, iba po talaga yung mga nangyayari sa actual trial dahil hindi mo rin naman alam kung ano yung mga itatanong nung panig. Dapat talaga gumagawa ng ganun Okay, Kong Joel, thank you sa update. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Kong Joel Chua mula sa 3rd District ng Manila.